ngayon ay Miyerkules. Yes. Yan. Ang petsa ay 20 ng Agosto. Bukas ay holiday. Opo. At start ng long weekend. Long weekend. Tama. Biro mo, 21 holiday. Yes. Ninoy Aquino. 22, hindi holiday, pero pwede na kayo mag-leave. Atin-atin lang. Wala na. Ano ka ba? Regular holiday yun eh. Alin? Yung Sabado. Hindi, 22. Okay. Friday yun. Opo. Hindi holiday yun, pero pwede ka na mag-leave. Pwede na. So, baka may natitira kayo leave kasi Sabado, Linggo, syempre walang pasok. Lunes, araw ng kagitingan. O Holiday long na weekend. naman. Holiday na naman. So, isa lang. So, baka pwede nang patusin yung Pwede na. 22 na mag-leave. Okay. Oh, yeah. Anyway, nanood ka ba, Ma'am Jubes? Ay, grabe ang inyong press con. Hindi lang yung press con kasi Ay, yung yun naman away? hindi yung kahapon. Yes, yung hearing. Yung hearing Yes, na oo naman. tungkol sa kwan. Alam mo, in fairness, maganda yung pamamalakad ni Senator Dante Marcoleta. Marcoleta, okay. Oo, kontrolado niya. Hindi pa ulit-ulit yung mga question. Mabilis mabilis. Tsaka hindi siya naghihintay ng sasabihin sa kanya. Yes, oo. Medyo firm siya, pagkatingin niya binobola siya, pero ginagalang ang karapatan ng lahat ng tao. Correct. Yan. At syempre, ang higit sa lahat, in-announce niya, di ba? Opo. Antimano sa kanyang opening statement. Gagalangin ang lahat ng rights, including the right against self-incrimination, the right to counsel. Ayun. Yan. At maganda yung mga tanong. At ang maganda dyan, pinagpaliwanag yung DPWH. Di ba yan ang sinasabi ko palagi? Hindi pwedeng kontraktor lang. Nandiyan ang DPWH. Kasi kung ikaw ay kontraktor, hindi ka naman pwedeng basta pumasok di ba? Nang walang final say. Oo, nang walang final say. Hindi, ibig sabihin, ng DPWH. Oh, yeah. Alam nga naman, bigla kang, ako gagawa ng kalye, gawin Correct. natin. Hindi pwede yun. Yan ay, di ba, may disenyo, Opo. may bidding, may qualification, merong inspection, at Opo. yung bago mabayaran. Sila yung magbibigay ng talaga kung sino yung para dito, para doon, di Oo, ba? ang nakikita lang natin dyan kasi, nabibigla ako, yung iba kasi, pag tinitignan mo, legitimate na mga contractors naman. Pero Opo. meron yung tinatanong ni Senator Marcoleta, di ba, hardware lang siya, biglang lumaki na. Oh. So, yun ang tinitingnan natin, bakit biglang lumalaki. At ang dapat dyan na sana ay mangyari, may mga local officials man lang. Local officials na Namamagitan sa yung kanila. imbitahin, Imbitahin, pagpaliwanag. Di ba, may ibinigay tayo rito mga top na mga probinsya pagdating sa infrastructure. At number 1 nga dyan yung Bulacan, di ba? Yeah. Bulacan. Bulacan. So, yun po. Tingnan natin yung mga top 10 na mga flood na mga probinsyang may flood control projects. Opo. At yun nga ang nagtataka, ito ang dapat na tingnan natin. Pagdating sa flood control, very valid po yung puntos ni dating Senate President at ngayon Senador Mig Zubiri. Di ba? Yung NEP, di ba, kaya nga in-explain ni Secretary Bonoan ng DPWH. Opo. Di ba sabi ko nga, bakit ang DPWH ay dapat panagutin din, di ba? Yeah. Okay. Kasi nga, pinapaliwanag ni Secretary Bonoan, di ba, it all starts, di ba, pinaliwanag na natin yan. Yes. Ang GAA naman, baka akala nila, nanggagaling spontaneously from the House. Kasi sinabi natin, the House holds the power of the purse. Pero parang parang misis mo at saka yung parang mag-asawa. Yes. Sasabihin nung misis mo, eto ang budget natin eto ang gagastusin natin sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sweldo nung maid, di ba? Yes. Mm. Opo. Pampa-beauty ko,
Yan, di ba? Baon ng mga bata, etc. Yang misis, yan yung Pangulo. Opo. At magsusumiti siya sa Kongreso, sa House, Ayun. ng National Expenditure Program. Opo. Ito ang priority ko, edukasyon. Ito ang parang wish list yan eh. Parang, honey, ang pangmatrikula natin ay ganito ang budget. Ang ating pang-kuryente ay ito ang budget. Opo. Yan. Panggawa noong bubong para hindi tumulo, yun ang flood control, ito Ang budget. ganda lang. Yan. Okay. Pupunta yan sa lower house. Yan. Ang lower house titingnan. Ang problema, sabi ni Senator Migs, pagdating sa lower house, sasabihin ng mga miyembro, bay, teka muna. Bakit ang laki ng matrikula? Liitin natin yung matrikula. Oo. Lagay natin lahat sa pangpapagawa ng bubong, yung flood control. Bubong lang. Iyon. Binawasan yung matrikula. Huwag na silang magmatrikula. Bubong na lang. Oo. Parang ganun. Bubong na lang. Oh. Oo. Di ba? Opo. Mag-public school na lang yung mga bata. Huwag Na nang private. magmatrikula sa private. Oo, yun ang problema. Iniiba. Yung priority na edukasyon, yung health, binabawasan, nilalagay sa flood control. Yan. Yung mga flagship projects ng Opo. Pangulo, let's say, yung subway, yung PhilHealth, Opo. di ba dapat yun, automatic may appropriation from sin taxes. Tinatanggal nila. Opo. Saan nila nilalagay? Sa flood control. Hello. Eto, yung sa military, pambili ng mga tangke, mga barko. Huwag na tayong bumili ng bagong barko. Lagay na lang natin sa flood control. Puro Ay, flood grabe control. pala, Bakit? no? Kasi nga, Oo. doon sila kumikita sa flood control. Yung mga flood control projects na mahirap i-audit. Yan. Ang gusto ni Senator Zubiri, Yeah. pag-submit ng NEP, sino doon sa House of Representatives na nagbawas ng para sa edukasyon, nagbawas para sa health, nagbawas para sa defense, at may alitan nga tayo with China, binubuli tayo. Ha, di ba? Yun ang mabilgat na ginagawa ng House. Nire-realign nila. Plus, nirereklamo ni Congressman Ungab. Dapat daw yon, halimbawa, sinabi ng presidente, eto, ganito ang budget. Opo. Pwede mong bawasan yon, pero wag na wag mong dadagdagan. Ayun. Oo, kasi dapat ka nga inaayos mo na balanse yung budget, hindi yung overspending ka. Hindi yung magsasubmit ang Malacanang ng X amount, ang iyong i-increase ay X Oh. times 200, 300% yung Oh my isang God. item. Yun ang sinasabi ni Congressman Ungab. Tinatanggal sa iba, nilalagay sa iba. Merong automatic appropriation yon. Meron daw 14 na batas na may automatic appropriation para sa mga iba't ibang mga priority projects. At isa nga dyan, yung PhilHealth na kinukuha dun sa mga taxes on liquor, cigarettes. Bakit pinapakialaman daw yon? Bakit ginawang zero ang budget ng PhilHealth pagdating sa kinukuhang revenues from the sin taxes, so-called? Yun ang mabigat. So yun ang kinagagalit ni Senador Zubiri. Puro irregularities daw pagdating doon. Oo, tama. Malungkot yan. Maraming problema yan. Pero alam mo ba, nagulat ako rito sa isang headline na ito. Opo. Nakalagay, 5 nahuli ng PIDEA sa drug den. Kala ko si Delima. 5 pala. Hindi pala. Pangalan lang? 5 tao. 5. Kala ko Delima 5 lang. nahuli ng PIDEA. Hindi Hindi pala, hindi Delima. pala. So yun ang mabigat na nangyari dyan. Opo. Okay. So, ang nangyayari tuloy, kita mo ang nangyayari sa ating bansa. Ito, nakakalungkot Opo. Tayo ay nangangamote na naman. Kaya sabi sa inyo, ano ba yung national fruit natin?
Mangga, di ba? Yeah. Di ba mangga? Aha. Dapat ang national fruit natin, kamote. Pagkapalitan natin. Oo, kasi nangangamote na naman ang Pilipinas. Prutas bang kamote? Hindi yata ano. Prutas bang kamote? Parang hindi eh. Parang gulay siya. Parang ano po yan potato. Sweet potato. Kamote. O root crop, Root kamote. crop, yes. Pero ba't yung kanta? Alam mo ba yung kantang yon? Ano po? Yung Eat Kamote, the musical fruit. The more you eat, the more you utot. Oh. The more you utot, the better you feel. So Aha. Eat Kamote, the musical fruit. Oh. Ayan na. Wala na, attorney. Puro tayo utot dyan. Anyway, kaya napag-usapan yung utot tuloy eh. Yung kamote, eto na naman ha. Opo. Mayroon pala ang mga paggastos sa mga bagay-bagay, sa mga proyekto ng isang gobyerno na may international standard. May recommendatory naman to, hindi naman to mandatory. Okay. Katulad, pagpalagay na natin, o hindi pagpalagay, kasi katulad ng, let's say, yan ha, pagdating sa edukasyon, edukasyon. Edukasyon. Oh, yan. Ayon sa UNESCO, yung United Nations, Yeah. yung cultural chuchu. Oo, basta may ibig sabihin yung UNESCO eh. Dapat 4 to 6% ng gross domestic product ay inilalagay sa edukasyon. At nakalagay naman sa ating saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking budget. Number Dito one pala talaga. sa Pilipinas, 3.5% lamang ng GDP ang nakalaan para sa edukasyon. Binabawasan pa. Oh. Nilalagay pa sa akap yung iba. O, di ba? Niloloko pa tayo. O, di ba? Pagdating naman sa social welfare, Opo. 5.1% ang benchmark ng International Labor Organization Ayun. para sa proteksyon yung mga mahihirap. Yeah. Yung mga sinasabi ni Manay Lenny na nasa Laylayan. laylayan. Tayo 2.2% lang. Di ba sinabi natin noon, ano ba to? Mas malaki pa yung budget ng unprogrammed Na hindi alam. na ginagamit, na hindi alam kung saan ilalagay siguro sa mga dole-out kesa sa budget ng DSWD. Bakit ganon? Ayan, Ghost Oh, Project hindi. kasi. Ghost. Maraming mumu. Pagdating naman sa World Health Organization, Okay. sinasabi niya na para maganda ang health services ng isang bansa, dapat 5% ng GDP. Ayun. Oo. Ngunit tayo, sa National Expenditure Program, Opo. 1% lang. Hala, Napakaliit. yun na yun. Oo, parang kinukuriputan tayo. Oo. Oh, Bakit my God. ganon? So, pagdating sa healthcare, pagdating sa edukasyon, pagdating sa social protection, nangangamote ang Pilipinas. Yan. Pero may good news si PBBM dyan, di ba? Ano yun? Zero bill. Oh. Hindi nga, paano mga isi-zero bill? Magandang news yan, di ba? Pinuri na natin yan, Opo, in-explain na opo. natin yan. Yun nga. Pero sana, hindi lang yan. Aha. Kung hindi nila kinuha yung pera ng PhilHealth at kung saan-saan katsurbahan nila kinuha, nilagay, hindi dapat ganun lamang. Maganda, thank you, na kapag ikaw ay nasa ward at hindi ka naman naka-aircon yung kwarto mo, at ikaw ay may ka-share na sa kwarto, ay zero bill. Oh, yeah. Ngunit siguro kung hindi kinuha yung sa PhilHealth, kung mas malaki ang allocation sa health, siguro kasi dito, di ba sinabi, hindi kasama ang emergency room. Hindi kasama yung mga GOCC run hospitals, yung mga malalaki. National Kidney Institute, Philippine Heart Center, di ba? Hindi kasama nun sa zero chuchu nila. Ay, ganun. Oo, kasi nga kulang pa rin. Noon na lang nagka-skandalo saka sila nagkukumahog na maghabol. Ayun. Nasasabihin, hindi!
Para lang sa SONA yata ginawa yan eh. Parang yung 20 pesos na bigas. Oo, may 20 pesos na bigas, pero 20 pesos ng bigas, hindi dahil yun ang talagang presyo ng bigas. Oh, yun. Yun ay subsidized. Hindi natin alam, niloloko lang tayo, di ba? Ganon. Ang gobyerno rin na nagbabayad, parang akap din yun, parang dole out Ay. din yun. Patay Hindi tayo. dahil yun na ang tunay na presyo ng bigas. Bigas pala. Oo. In other words, pakitang tao na naman. Moro-moro na naman. Ala. Kaya lang sabi nitong si Pagdanganan, Aha. yung budget secretary natin, Opo. kasi daw pag sinunod daw yung mga benchmark, kulang ang budget. Ang maganda dyan, i-balance yung budget, yung bilyon-bilyon sa flood control, baka pwedeng bawasan kasi wala rin naman nangyayari. Di ba? Yung sa AKAP, baka naman pwedeng bawasan. Bawasan lang ang kurakot, may pera eh. Kaso sakit mo, naman nun, sir. kung 40% yung Oh. sinasabi, 40% pa lang ay natatapo na right off the bat. Pwera pa yung mga parking fee, etc. Nasabi nga ni Mayor Magalong, ang natitira mga 30% na lang. 30 to 40%. Mabigat ang laban. Pero mo, ang umaandar lang palang budget para sa mga flood control ay 30% lang pala ang nangyayari. Kung ibabalik mo yung 70% na walang kurakot, aabot yan eh. Hindi Kaya pala- exceed ng budget capacity. Kaya pala nagguba. Oo nga Nagguba eh. ang ating mga proyekto. Yun ang mabigat na nangyayari sa ating bayan. Yan. Kawawa Oo. naman tayo. Ngayon, ano nangyayari, di ba? Tinalakay na natin na ang poverty ay tumataas. Opo. Kasi walang ginawa yung Philippine Presidential Advisor on Poverty Alleviation kundi maghamon ng kanta. Hindi naman ma-alleviate. Hindi pwede yung mga palliatives na wala naman kasi talagang expertise si kasamang Larry para sa poverty alleviation. Ang natatawa lang nga kasi Malungkot ako. yun. Hindi, malungkot talaga. At saka puro kasinungalingan. Ito mo sasabihin niya. Ito lang nakakahawa yata etong gobyernong to sa pagkasinungaling. Yun ang Hindi naman masakit. dating sinungaling si paring Larry eh. Kita mo, sasabihin niya nakulong daw lahat ng kliyente ko. Nilagay niya yung litrato ni Pangulong Duterte, ni Sheila Guo, ni Alice Guo. Di ko naman po naging kliyente si Pangulong Duterte kahit kailan. Correct. Hindi ko naging kliyente si Alice Guo kahit kailan. Hindi ko naging kliyente si Sheila Guo kahit kailan. Wrong Yan. mistake siya dyan. Talaga. Bago kine-claim niya na siya ay abogado ni Pangulong Arroyo. Di ba laging sinasabi Arroyo lawyer. Ngunit, alam nyo, magbibigay ako ng 1 milyon sa kahit sino magpapakita sa akin na siya ay umapir sa korte on behalf of Mrs. Arroyo or FG Arroyo. Hindi po siya pinapa-appear. Oh. Kine-claim lang niya na abogado siya. Grabe. Maaaring nandun siya, patambay-tambay, pasundot-sundot, pero never siya nag-appear sa court on behalf of Mrs. Arroyo and FG Arroyo. Ewan ko kung bakit ayaw siyang Ba't niya papirin. kiniklaim? Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Anyway, nabanggit ko yan, hindi dahil sa kung ano pa man, naalala ko lang yung poverty alleviation kasi matindi na talaga. At dito bagamat ako alam niyo naman hindi ako natutuwa talaga kay Rizon Tiveros. Pero pagdating dito sa bagay nito, okay siya sa akin. Ayan. Yung pagtanggal nga ng e-gambling. Kasi, di ba, ang ginagawa, talamak na ang e-gambling. May mga nagpapakamatay na nga Yes, pati bata. Oo, mga bata, may nag-aaway ng mag-asawa. Opo. Eto, di ba, hinigpitan na ng BSP. Sinabi, tanggalin nyo na yung e-wallet ng mga bangko dyan sa banking. Para yung e-wallet services. Eto naman, tinanggal nga, sabi nga nila talaga, if there's a will, there's a way. Kung may paraan. Kung gusto, may paraan. May paraan. Oo, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Tama. Eto, tinanggal na nga sa mga e-banking, di ba? E-wallet. Yes, So, hindi ka na pwedeng magbayad, magpusta using yung mga mobile banking mo ng mga bangko. Yan, mamaya may guest tayo from
the PDIC. Titingnan Oh. natin yan. Ang ginawa naman itong mga online gambling ay pumunta sa mga e-commerce katulad ng Viber, Telegram, pati yung mga online shopping. Ala, Pwede na sila hinaluan na. magbayad. Uy, hinaluan na. Kaya Oh, yan. pala. Oh. Katulad nito ha. At, di ba, sabi nila, bakit ang PAGCOR daw, Kengkoy? Di ba, merong prohibition dati. Hindi pwede magkaroon ng tayaan ng loto, bilihan ng sweepstakes, etc. 300 meters sa eskwela. Yes. Pero, yung mga estudyante na may smartphone, minuminuto ako, nabibuisit ako eh. Minsan may pinapanood ka eh. Lumalabas Biglang sa'yo. lalabas na lang eh, mga online gambling. Opo, nagpapapa Nakakayamot kasi. eh. Ayan, dyan si Ivana Alawi, si AJ Raval. Itong mga to naman, alam kong hanap buhay yan, pero sana naman pinipili natin yung ini-endorse natin. Diba? Oo nga. Pambihira naman eh. Oh. Oo nga. Oo nga. Viber, yung mga ganitong apps, pwede ka na magbayad doon. Eh di Opo. useless yung ginawa ng BSP. Ang dapat kasi talaga nagre-regulate nito, PAGCOR. Okay. Ang problema sa PAGCOR, kahit kailan naman, hindi naman lang ngayon ha, even before, even sa previous administrations, masyadong ginagawang parang cash cow. Pero ngayon, Mas matindi. pinakamatindi. Dati naman hindi ako nakakakuha ng mga advertisement. Pwede ka mag-e-gambling, sasadyain mo, pupunta ka ron. Oh, grabe. Oo, hahanapin mo yung website. Pero ngayon, mayat maya eh. Ayan Ano, nakakatawa. Kumbaga, lumalapit na sa Habang tukso. dinidiscuss natin yung e-gambling, yung pumasok tong e-gambling Sus, Mario dito. Josep. Oo. na. Oh, ang sexy ni Ivana Alawi, oh. Na, Oh, ayan, grabe, yun ang grabe. mabigat. Oo, Opo, na opo. nangyayari. At sana, ituloy-tuloy po ng Senado. Ituloy. Huwag yan matabunan nitong controversy ng mga flood control kasi this is equally important. Yes. Kasi moral character po, kahit yung mga batang maliliit na may allowance na 100 pesos, sa halip na Nagagamit ipambili ng pagkain, ipambili ng ballpen, notebook, sinusugali. Opo, totoo. Oo, pambihira. Ini-start natin ang culture ng gambling at may mga experts na nga na nag-testify, addictive ang gambling para sa maraming tao, kaya nga ang lakas ng kita ng mga casino eh. So dapat po, tingnan natin to. At sa notang yan mga kasama ay antabayanan ninyo ang aming mga panauhin sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio.